Illegal na droga ang anggulong tinitignan ngayon ng mga otoridad sa pagkamatay ng 5 sa libo-libong dumalo sa isang concert party sa Pasay City nitong weekend. Batay sa autopsy, massive heart attack ang ikinamatay ng 2 sa mga biktima. Kwento ng isa sa mga dumalo sa event, may nagbenta di umano ng illegal na droga sa loob ng venue. Giit ng mga organizer, mahigpit naman daw ang ipinatupad nilang seguridad. Live mula sa Quezon City, may report si June Veneracion. June. Jessica, ang anggulong may kinalaman ang droga sa pagkamatay ng 5 partygoer ay isa lamang sa 3 anggulong iniimbestigahan ngayon ng mga pulis. Pero magkakalinaw ang lahat ng mga ito kapag lumabas na ang resulta ng toxicology test na isinagawa sa ilan sa mga biktima. Umabot sa 14,000 ang dumalo sa concert party sa Mall of Asia Open Ground sa Pasay City nitong Sabado. Pero ang party na inabot ang hanggang madaling araw, nauwi sa trahedya. 5 ang bigla na lang nag-collapse at kinalaunay binawian ang buhay. Hindi raw magkakakilala ang mga biktima na sina Lance Garcia, Ken Migawa, Bianca Fontejon, Ariel Leal at banyaging si Eric Anthony Miller. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya ang ulat na kumakalat sa social media na may mga nag-drugs umano sa party. May halong drugs yung pagkamatay na allegedly may halong drugs. Sa inumin. Tapos yung na food poison allegedly, parang siksikan sila na heat stroke. May mga gumamit di umano ng tinatawag na green apple o dirty shabs. Parang yung tama niya nagpapalpitate, parang mabilis yung palpitation ng heart niya. At batay nga sa autopsy, lumabas na massive heart attack ang ikinamatay ng 2 sa mga biktima na sina Bianca Fontejon at Lance Garcia. Magsasagawa pa ng toxicology examination para malaman kung ano ang naging sanhi ng atake sa puso. Ang magulang naman ng biktimang si Ariel Leal, hiniling sa mga otoridad na huwag nang i-autopsy ang katawan ng anak. Sinusubukan pa ng Pasay Police na humingi ng permiso sa pamilya ng 2 pang biktima para i-autopsy ang kanilang mga labi. Naka-experience sila ng heart bleeding, eventually nag-collapse. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Pasay Police na nagpasa-pasa raw ng inumin na tubig ang mga dumalo sa concert. At ang mga biktima, dumaing daw ng matinding uhaw bago isa-isang hinimatay. Sa pagsuyod ng NBI sa pinangyarihan ng concert party, nadiskubre ang ilang inhaler na wala ng laman. Bukod sa mga inhaler, may mga nakita ring mga bote ng alak at pakete ng gamot na inaalam pa kung para saan. Some of my boys told me that some of the participants inhaling something with the inhaler. But as I said, I didn't know kung ano ang laman. Naglabas na ng pahayag ang close-up at ang organizing at staging agencies nito. Ikinalulungkot daw nila ang nangyari sa concert party. Mahigpit na mga hakbang at pag-iingat naman daw ang pinatupad nila para sa kaligtasan at seguridad ng mga dumalo. Pero ayon sa isang party-goer na si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Napansin daw niyang nasa entrance, exit at re-entry gates lang daw nakapwesto ang mga bouncer. Ayon pa kay Rose, malaya raw na nakakapasok ang mga minor de edad tulad ng ilang kasama niya. Hindi rin daw sila hinanapan ng ID. Nilapitan daw sila ng ilang nagbebenta ng droga sa loob ng party venue. Ang ilan raw sa mga kaibigan niya nakabili ng tinatawag na Red Amore at Green Amore sa halagang 700 pesos at 1,500 pesos. Nanlamig daw ang paa at nahirapang humiga ang kaibigan niya nang inumin ang biniling droga. Personal na during the pre-game nga. Ano sabi sa inyo? Ano sabi sa inyo? O baka gusto nyo ng pampahay dyan. Okay. Kaya gusto nyo ng tipong na lumilipad kayo, meron ako dito. Yung naging effect sa kanya ng pag-take ng 600 milligrams na molly is nangingitim na daw yung kuko niya, yung paa niya, nanginginig daw siya sa super lamig, tsaka nilalagnat na daw siya. Napag-alaman ng GMA News na ang Red at Green Amore ay ibang tawag lang sa Fly High Pill na nauso noong 2014. Pinaghalo-halo raw itong ecstasy, shabu at Chinese Viagra na may side effect na dehydration, fever at heart attack. Kwento pa ni Rose, dahil maalinsangan sa party venue, marami raw ang nag-alok ng tubig na nasa disposable cups. Kaya nang nabalitaan daw niyang may mga namatay, nag-alala raw siya. Kumalat kasi sa social media na maaring may inihalo sa tubig na naging dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. Nagpanik kami kasi syempre lahat kami uminom ng water doon. Tapos sinasabi namin, hala, baka mahihilo kami maya-maya or
mahihimatay din. Ilan pa kami uminom dun sa water na yon. Eh wala naman talagang Nangyari sa inyo? walang nangyari. Nilinaw naman ng PNP kung bakit walang pulis sa loob ng party venue. Karamihan naman is ganun na mga kasunduan, agreement between organizers na ang perimeter security is the PNP at meron silang sariling event security. Jessica, lumalabas na may problema rin dito sa reporting system dahil kung matatandaan ninyo, nangyari yung unang insidente mga alas 12 na ng hating gabi kung saan may hinimatay at dinala nga sa ospital at ilang minuto at ilang oras nasundan pa ito. Pero nakalating lang sa Philippine National Police yung opisyal na report na may nangyari ng mga ganyan mga bandang alas 5 na ng umaga. Jessica. Bukod dito sa 5 namatay, June, may iba pa ba na nasa ospital, yung mga hindi namatay na nanggaling din sa concert na yan at nagsabing meron nga silang ininom? Natanong din yan kanina, Jessica, sa punong balitaan na isinagawa sa headquarters ng Philippine National Police sa Pasay City. At ang sinasabi ng mga investigador at ng Pasay Police ay itong 5 lang daw talaga ito lumalabas na biktima. Wala na rong iba pang nananatili sa mga ospital, Jessica. Malakas pihado yung na-take nitong 5, no? Whatever it is, kung liquid yon o solid. Dahil patay sila kaagad namatay sila lahat. Oo, Jessica, mukhang ganun na nga dahil hindi naman ganun katagalan bago sila nag-expire doon sa mga kanya-kanyang ospital, doon sa 2 ospital na pinagdalan sa kanila. Halos magkakadikit na nag-expire itong 5 biktima. Bagamat may mga pagitan doon, napaka-instantaneous yung nangyari sa kanila pagkatapos mag-collapse. Dumadaing pa daw itong mga to, Jessica. Dumadaing sila na parang uhaw na uhaw daw sila, tumihingi sila ng tubig at nahirapan huminga pagkatapos doon nag-collapse at doon na isunugod na sila sa ospital. Paisa-isa nga lang, kaya siguro perhaps hindi masyadong napansin na doon sa mga karamihan ng mga tao doon na meron ng pala mga dinadala paisa-isa sa mga ospital habang nagkakaroon ng kasiyahan, Jessica. Yung iba ayaw magpa-autopsy pero doon sa mga pumayag ng magpa-autopsy yung kanilang mga kamag-anak, June, kasama na dyan yung toxicology. Malalaman ba kung anong substance yung maari nilang in-intake? Yan yung purpose, Jessica, kung bakit kumuha ng mga tissue samples yung National Bureau of Investigation doon sa 2 nasawing biktima na isinasailalim nga sa toxicology test para malaman kung ano yung naging cause kung bakit sila nagkaroon ng tinatawag na massive heart attack. Base na rin doon sa opisyal na report na kanilang pinarating verbally sa Philippine National Police, yung mga counterparts nila na investigators sa Philippine National Police. Doon sa ibang mga biktima pa, Jessica, sinusubukan pa na daw mag-reach out doon sa mga families nila na sana'y pumayag na sa ilalim sa autopsy yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero yung isang family, yung Leal family, ay nag-request na through writing sa letter, Jessica, na sana'y wag nang isailalim pa sa autopsy yung kanilang namayapang mahal sa buhay, Jessica. At yung mga ganung pagkakataon naman daw, nothing unusual naman daw yon, nangyayari naman daw sa mga ibang cases na yung mga family ay nagre-request na wag nang isailalim sa autopsy yung mga namayapa nilang mahal sa buhay, Jessica. Medyo may mga nagsasabi, June, ewan ko kung naka-input ito dun sa investigasyon ng pulis, no, na yung mga party daw na ganito, lalo pagka music yung, di ba, nakaka-high, etc. Meron daw mga nag-aalok ng gamot o mga ecstasy o mga droga kasi para daw ma-elevate yung experience ng mga pumupunta sa mga ganyan na concert party. Tinitignan din ba ito ng pulis? Doon sa isang bahagi ng ating report, Jessica, ay may mga nakausap yung mga kapwa nating reporter dyan na nag-attend doon sa party at sinasabi nila openly nga ay may nag-aalok doon sa loob ng party venue ng iba't ibang party drugs. At yan nga ay tinitingnan din ng Philippine National Police. Bagamat yung concentration ng mga police na nakadeploy doon sa area ay outside lang naman ng party venue, at least nandun sila sa perimeter. At yung sa loob, nandun daw yung talagang security
ng mga organizer noong party. Bagaman itong mga taga-SM nga na security, sinasabi Jessica kanina nung nagpunta tayo doon, ay even sila, hindi sila magkaroon ng access, mabigyan ng access openly doon sa party venue. Kaya talagang in the dark sila kung ano nangyayari doon sa loob. At yan nga yung kadalasan tinitingnan ng mga investigators at itong mga anti-narcotics operatives na kapag may mga parting ganyan, kadalasan ay nagkakaroon ng bentahan ng mga tinatawag na party drugs. At yun nga yun talagang mismo maski papano nagpapataas lalo doon sa adrenaline ng mga uma-attend at inaabot talaga sila ng hanggang paumagahan, Jessica. Ito may mga tinatanong akong madalas na nagpupunta sa mga ganyan eh. Ang sinasabi nila, isang sure sign daw na may mga nagtitake ng drugs, ng party drugs, ay yung mga naka-shades. Tinitignan, alam ba ito ng pulis, June? Ang isa sa mga telltale signs na sinasabi ng mga police, Jessica, ay yung talagang inom ng tubig dahil yung mga ganitong party drugs, ang kadalasan daw epekto nito ay yung dehydration. Bagamat hindi rin naman pwedeng i-rule out yung possibility na bakit dahil nag-iinom ng maraming tubig yung mga nandun, ay dahil nagsimula yung party ng alas 3 ng hapon, tumagal ito ng tumagal, mainit. Although yung venue kaya daw mag-accommodate ng mga 20,000 guests, 14,000 lang yung nag-attend, pero maski pa paano, na-squeeze in daw sila doon sa may bandang harapan nitong party, kaya doon nagsiksikan, doon nagkagitgitan, at yun nga doon na pumapasok yung isang angulo tinitingnan ngayon ng Philippine National Police na baka posible namang yung iba ay heat stroke yung naging sani nung kanilang pagkamatay. Bagamat lahat ng yan ay pwedeng magbago depende sa tinatakbo nitong investigation, Jessica. At nakapagtataka na sabi ng initial investigation, hindi magkakakilala itong mga biktima, no? Hindi magkakakilala, yan yung na-establish nila. In fact, sa magkakaibang lugar nga daw dun sa party venue, nakita at nagsipag-collapse yung mga 5 biktima at talaga dun sa kanilang investigation ay hindi rin na talaga na-establish nila na ito'y may mga magkakagrupo, magkakakonect sila, hindi magkakaiba. So, maski pa paano, na-rule out dun yung parang isang grupo lang na gumamit ng, let's say, illegal na droga o party drug. Hindi yun ang naging kaso na ito. Bagamat palaisipan din dun sa lumalabas na isang angulo, Jessica, na nagpasapasahan ng tubig dahil napakainit na nga doon, uhaw na uhaw, nagpasapasahan ng tubig. Doon naman pumapasok yung isang anggulo naman na tinitingnan ng Philippine National Police na baka sabotahe. But then again, lahat ng ito'y anggulo pa lang naman, Jessica. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.